What's up? Good morning mga pre. So na ako sa spot karon no. Layo na akong gidayo karon. So ara si akong kauban si Kuljumani nga lawag. Yan nandito ang mama ni Pareon niyo. Tara. Ang si nanay. So, ano tol? Pagani sa tribo, sa gugma, sandalo, nga kanunay, kanimo. Ihalad akong dugo, kahayag, kangitin, kanipay o kasakit, sa yuta o langit. Dili mo likod din niya hapon, okay ra? Okay ra ma'am? Kuyog din nato silang mamo, tagiya sa yuta nga to ang giadtuan karon. Si ma'am gikan pa pud ni siya book jinsan. Yeah. Basta weekends mo baba ka diri ma'am no. Weekends mo adto ka diri. Dili once twice a year. Twice a year. Patubalani ka sa mga di ko pasimpaan. Patubalani ka sa mga andang pagkamatyan ko. Alright. Sino ka nang magani mi dire? Taat sila bomba. Kasi tawag kani naipukot. Kinsabay dili ganahan ni sugal ning kinabuhi nato sa usa kabahan di nga imong dipili kung adlaw ni animo kanimo nga sa adlaw ka Hey, what's up mga pre? Isang magandang araw po sa ating lahat at ngayon ay samahan niyo po ako sa isang bago na namang spearfishing adventure. At talaga naman pong mahirap pasukin ang spot ko ngayon kasi hindi pa po ganong kaayos yung daanan. At syempre, secret spot lang muna natin ito mga pre. Kasi mahirap na, baka malaman ng mga illegal na nangingisda, baka maubos yung isda dito sa spot na to. At mahirap na, baka mapasok na compressor mga pre. At halos wala nga palang current yung tubig natin ngayon, kaya hindi tayo makaka-expect ng mga pelagic na dadaan. Dahil hindi sila masyadong active kapag hindi malakas yung agos ng tubig mga pre. Kaya nag-change target ako mga pre. Sa halip na mag-abang ako ng mga pelagic na dadaan, ay pumesto ako sa malalim na banda ng dagat at doon ako nag-hunt ng mga territorial na isda. At tama-tama pagkalapag ko may nakita ako ng mga oriental sweet lips, kaya nag-target lock na agad ako at nag-dusting. At pagkatapos, ito na ang sumunod na nangyari. At iyon na nga, isang good size na oriental sweet lips ang natira natin mga pre. May mga kitong or samaral na lumagpit pero hindi ko tinira kasi ito talagang oriental sweet lips yung target ko. Ayos, para sa unang isda natin sa araw na ito mga pre, isang oriental sweet lips.
On this day, binalikan ko yung parehong pwesto mga pre. Yung bato kung saan ko natira yung oriental sweet lips kasi hindi pa masyado lumayo yung mga kasama niya. Halos wala din akong binago sa ginawa ko mga pre. Nagtago ako sa bato at pagkatapos nagdusting, nag-fish call at nagantay na lumapit yung mga isda. At ito, medyo natagalan pa nga. So, babalik na sana ako sa taas kasi akala kong walang lalapit pero natanaw ko sa malayo, may paparating mga pre. Ayun, ang ganda ng pagkatama mga pre, na-screenshot natin yung isda. At ito mga pre, naka-trophy fish pa nga. Isang napaka good size na midnight snapper ang nahuli natin mga pre. At sa dive na ito mga pre, dahil halos 2 oras na ako na sumisisid at wala pang nahuhuling mga isda, pati mga pelagic na isda walang dumadaan, kaya nakapag-decide ako na uhuli na lang ng mga unicorn fish para maibigay natin dun sa may-ari ng lupa na pinuntahan natin mga pre. At gusto ko nga palang pasalamatan sila Ma'am Tarhata Kasim at si Ma'am Nadshira Amlian kasi sila yung mga may-ari ng lupa na pinuntahan ko para makadive sa spot na to mga pre. At lalo na sa barkada ko na si Pari Oni Salvador. And please don't forget to like and share na din mga pre. At pag-follow na lang din sa aking Facebook page mga pre para updated kayo kapag may bago akong video na ina-upload.
dahil wala na nga mga malalaking isda na nakikita ko mga pre, kaya nubos ko na lang yung oras ko bago magdilim sa pagkuha ng mga slick unicorn para maibigay natin sa may-ari ng lupa. Ayos na din, malalaki na din yung mga slick unicorn na nahuli natin mga pre. Nasa 800 to 900 grams kada isa. At ayos na ayos yung mga isdang nahuli natin mga pre. Isang oriental sweet lips, isang midnight snapper at 4 na unicorn fish. At bago pa nga ako nakahuli ng midnight snapper at oriental sweet lips mga pre, ito yung unang encounter ko. First time ko palang may encounter ang napakalaking isdang ito mga pre. At napakarami nila mga pre. At ang napakalaki ay ang isang ito na may estimated weight na 50 to 80 kilos mga pre. At iyon na nga mga pre, sa sobrang laki ng isda, hindi tumagos at hanggang sa kaliskis lang yung kinaya ng bala ng pana ko mga pre.